magkakaroon tayo ng kasiguruhan kung papaano sa ating mga sarili ay masisiguro natin na tayo talaga ay kasama doon sa tinatawag nating aklat ng buhay or the book of life. Medyo maselan doon ng konti, kaya pakinggan natin mabuti at yung mga talatang tatalakayin natin ay napakahalaga para sa isang Kristiyano na namumuhay ngayon dito sa daigdig. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, hindi natin iyan mape-verify. Pero meron pamamaraan ang Biblia kung paano malalaman natin na tayo ay kabilang mismo sa kaharian ng langit o yung bayan mismo ng ating Panginoon. Ang talata na pag-uusapan ngayon natin, umaga ay matatagpuan po natin sa Revelations chapter 20 verse 15. Tayo po ay tumayong lahat at basahin po natin ang talatang ito. Dito po sa wikang Tagalog o wikang Pilipino, ang sinasabi po rito, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Sa English, ang sabi doon sa NASB, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Tayo po ay pansamantalang yung bungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, purihin mo ang pagkabasa ng inyong salita. Muli po, Panginoon, doon natin namin lahat dito na yung pangalan niyo, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan. Kayo po ang Diyos na banal. Kayo po ang Diyos, Panginoon, na natatagpuan sa lahat ng dako. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan. At kayo po ang Diyos na nakakalam lahat ng bagay. Panginoon, bigyan mo kami ngayon ng malinis na isipan, malinis na puso, upang maging karapat-dapat kami at makaunawa ng inyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na samahan kami ng Banal na Espiritu mo, Panginoon, na siyang magbabago at mag-aayos ng aming kaisipan habang kami, Panginoon, ay nagbubulay-bulay ng mga salita mo na nanggagaling sa banal na kasulatan. Alam namin, O Diyos, na mahirap unawain. Ano ba ang itsura ng lake of fire na sinasabi sa amin o lawa ng apoy? Ito ba, Panginoon, ay may katotohanan? Ito ba, Panginoon, ay matatagpuan namin dito sa daigdig? O ito ba, Panginoon, ay matatagpuan namin pagkatapos namin pumanaw dito sa lupa? Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Gawin po ninyo, Panginoon, ang inyong lingkod bilang tungtungan lamang ng inyong kaluwalhatian at matago po ako sa inyong panalikuran habang ako po ay nagbabahagi ng inyong salita. At dalangin ko po sa aming mga kapatid na nandito ngayon, salamat po sa kanilang mga buhay. Nakasama namin sila ngayon, makapagpupuri, nakaawit, at higit sa lahat, Lord, makapakinig ng napakahalagang salita mo, Panginoon, na dadaling mensahe ngayong umaga para sa aming lahat. Ganun din, Panginoon, dinadalangin po namin yung aming mga kapatid na wala po dito ngayon for some reasons. Dalangin po namin na katagpuan po rin nyo ng inyong, katagpuin nyo rin po ang kanilang mga pangangailangan at higit sa lahat, Lord, bigyan po ninyo sila ng patnubay habang sila, Panginoon, ay nasa kanilang mga tahanan. Salamat po, O Diyos, sa inyo po, ang pinakamataas na papulit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang natin magsabi ng Amen. Sige po, mga kaupo na po tayo pansamantala. Mga kapatid, kung titingnan natin dito yung talatang binasa natin, ang sabi sa atin, may mga sermon, kung may makita tayo, dead people knows nothing. Ibig sabihin, pagkamatay daw ng tao, ay wala na siyang alam kung ano mangyayari sa kanya. Tama naman po, dahil yun po ay suportado ng mga talata. Ano po? Na nanggaling po sa Biblia. Pero pag sinabi nating lake of fire, binanggit yan sa Biblia. So, ibig sabihin, hindi man natin ganon kasiguro 101% or 100% na yung kalalagayan natin after na mawala tayo dito sa lupa, meron naman tayong kasiguruhan kung ano mismo ang itsura ng impyerno at ang itsura ng langit.
Ano po ang ibig ko sabihin? Dito pa lang sa lupa, mga kapatid, ay pwede mo nang maranasan yan. Kung ikaw ay maraming problema, marami kang kaaway, marami kang kagalit, marami kang iniisip na pangit, at marami kang iniisip sa kapwa mo ng hindi maganda, nararanasan mo na ang impyerno sa buhay mo. Pero, kung ang pamumuhay mo rito ay maayos, na andoon yung virtues na tinatawag natin, na andoon yung pakikisama, andoon yung pagiging mabuti, andoon yung pagtulong sa kapwa, andoon yung pananambahan natin every Sunday, kapatid, nararanasan mo na ang langit dito pa lang sa lupa. Iyon ang kasiguruhan ng tao na po pwede natin sabihin na in reality, iyon ang tao. So, ibig sabihin, po pwede rito maranasan mo na ang langit at po pwede maranasan mo na ang impyerno. Ano po? Pero ngayon, ang tanong dito ngayon, gano'n tayo kasiguro na tayo ay kabilang doon sa tinatawag nating Book of Life? O nakasulat ba yung pangalan talaga natin? Sige po, patuloy po nating talakayin yung mga makikita natin dito sa ating slides or frame. Ang sabi rito, nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit? So, unahin ko na po muna yung mga katanungan na ating sasagutin isa-isa. Paano natin matitiyak na ang ating pangalan ay talagang nasa aklat na iyon at ibinibilang tayo ng Diyos sa kanyang bayan? Paano nga ba? Sabi ko nga kanina, hindi po pwedeng umakit tayo sa langit ng ganito itsura natin at sabihin sa atin, Lord, pakitingnan mo nga dyan, baka wala yung pangalan ko. Para pagdating ko sa lupa, babalik ako, gagawa ako ng mga mabubuting bagay. Imposible po iyon. Kaya nga, bibigyan natin tayo mismo ng kasiguruhan. Pangalawa, kasama ba tayo na maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom? So, ibig sabihin, ito na mismo yung second coming of Christ. Pangatlo, paano natin malalaman na mapupunta tayo sa langit? Yan ang tanong ngayon. Ano po? Naisermon natin minsan, sabi nga natin, pag namatay ang tao, if we are truly or genuine Christian, the follower of Christ, we will go directly to Christ. Ibig sabihin, direkta, pupunta tayo sa ating Panginoon. Pero gano'n ba natin masisiguro yun? Sige, Faith. Ang sabi nito, ano ba yung sinasabing aklat ng buhay? Ang aklat ng buhay ay kung saan nakalista ang mga anak ng Diyos na kabilang sa kanyang bayan. Ibig sabihin, kabilang sa kanyang bayan. Yun daw yung listahan. Manifesto. Doon makikita yung ating pangalan. Ito pa mga kapatid ay sinabi na noon ng Propeta Daniel. Ano ang sabi? Daniel chapter 12 verse 1. Ang sabi rito, ito ay pangayag patungkol sa huling panahon. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang mga pangyarihang pinuno at tigapagtanggol ng bansang Israel. At magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit, maliligtas ang mga kababayan mo, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ngayon, paano natin ngayon masisiguro mga kapatid? Isa-isahin po natin. Sige, Faith. Ang ating katiyakan para sa aklat ng buhay. Ano ang sinabi ng Colossians chapter 1 verses 13 to 14? Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ito yung pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Na mamaya, bubulitin natin muli kung paano ang ating Panginoon ay nagbuwis mismo ng kanyang buhay at tayo mismo ay tinubos ng kanyang banal na dugo. Verse 14, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa mga tuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Pinatawad pa lang lahat ng ating mga kasalanan. So bilang tao, tayo ay pinatawad na. Kung ano man yung gagawin natin, kung ano man nagawa mo, pinatawad ka na. Pero, yun ba yung sinasabing, ililista ka na kagad sa aklat ng buhay? Hindi pa po, mga kapatid. Ano po? Yun ang sinasabi sa atin. Una,
Unang punto, tingnan natin. Dapat daw alam natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon, to know that we are saved through our Lord Jesus Christ. Alam dapat natin lahat yan. Matthew chapter 24, verses 12 to 13, ang sabi, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, ibig sabihin, pag tinubos tayo ng dugo o pananadugo ng ating Panginoong Hesus, yung kaligtasan, mga kapatid, ay kung sino yung mananatiling tapat hanggang wakas. I-maintain pa lang natin, aalagaan pa lang natin yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sinabi sa Acts chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Kaya dito mga kapatid, may pananagutan ng pastor, may pananagutan ng mga church leaders, at kayong mga lahat ng kapatiran, ay may pananagutan kayo sa inyong pamilya sapagkat pinaiingatan siya mismo yung inyong nasasakupan ng Panginoon. Maliwanag na sinabi rito mga kapatid, pangalagaan ninyo ang iglesia mismo ng Diyos. Kung ikaw ay nasa tahanan, sino nagsisilbing pastor natin dyan? Mostly yung magulang na lalaki. Then kasunod, yung magulang na babae. Sila ngayon ang nagpapastol doon sa kanilang mga nasasakupan sa loob ng tahanan. Ingatan daw natin po yan, ang sabi. Pangalawang punto mga kapatid. Ang sabi nito, to assure, bigyan mo ng katiyakan, to assure that we are saved through our Lord Jesus Christ. Ang sabi ron, ano ba talaga yung katiyakan? After natin matubos, after na yung mga kasalanan natin ay kinuha na ng Panginoon, sa Matthew chapter 18 verses 18 to 19, ang sabi, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagpabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakalob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Wika ng Panginoong Hesus. Ano bang ibig sabihin ng talata na ito? Minsan, baka nagkakaroon tayo ng kalituhan. Ano po? Doon sa talata. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng Matthew chapter 18 verses 18 to 19, mga kapatid. Ang sabi rito, doon sa wikang English, truly I say to you, whatever you bind, the word bind, mga kapatid. Pag sinabing the word bind, sa saling ibang Tagalog yan, o sa saling Tagalog sa ibang salita, ang sabi ron, when we say bind on earth, yun daw yung itali, ibigis, igapos, or ikwintas. So, ibig sabihin, anumang bagay daw ang itali mo, anumang bagay ang ikwintas mo. Ano ba yun? Pag sinabing, anumang bagay ang itali mo, yun ba yung salita mo, na sasabihin mo sa kapwa mo? O baka ito yung salita ng Diyos na itali mo sa iyong sarili at ikwintas mo sa iyong sarili o sa ating lahat, mga kapatid, individually. Ano po? Yan ang sinasabi sa akin doon. Verse 19. Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. Tingnan ngayon natin kung ano yung sinasabing ikwintas, mga kapatid. Ano sinabi ng Proverbs 3:3? Ikwintas daw, ang sabi sa atin. Baka akala natin, yung sinabing kakalagan mo rito sa lupa, ay kakalagan din sa langit. Iba po yung pagkakaunawa ng iba doon pag i-explain nila. Pero ito po yung pinaka-right explanation, I think, doon sa Biblia. Pag sinabi sa ating ikwintas, pananalig at katapatay mo, huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong lieg at itanim sa isipan. Ang sabi doon sa NASB, do not let kindness and truth leave you,
bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, ang sabi. So, ibig sabihin, when we say, ikwintas, that is the word of God, mga kapatid. Sa ating lahat ito. Ganun po ang kailangan natin. Isa-isa, sinabihan ng Panginoong Jesus. Itali mo, ikwintas mo mismo. At ang sabi rito, write them on the tablet of your heart. Sa puso natin mismo, mga kapatid. Ano po ang binanggit sa Mark 16, verses 15 to 16? At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kung tayo raw ay mangangaral sa lahat ng tao, dapat tayo raw ay may kwintas. Tayo ay bind ng Word of God. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Unti-unti mga baril malilinawan natin ngayon, yung hindi susunod, may kasiguruhan siya na wala yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Ang sabi, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Pero talakayan pa po natin ng medyo malalim ng bahagya. Ano po? Pangatlo, makikita natin. Ang sabi rito, to conform. Ang conform daw sa Tagalog ay pwede lang sabihin pagsang-ayon. Ibig sabihin, kung ikaw ito ang gusto mo, dapat sang-ayunan ka ng isang kapatiran mo. Para ngayon, binded kayo. Pag ito ang gusto mo, alam mong nakalista ka, o gusto mong malista, ang pangalan mo sa aklat ng buhay, dapat binded ka kay Nino, kay Jesus. Ibig sabihin, sumasang-ayon siya na isusulat ka niya sa aklat ng buhay. Yung kasiguruhan sinasabi sa atin. Ang sabi rito, to confirm that we are saved through our Lord Jesus Christ. Ang sinabi rito, meron daw dalawang pinto ang inihanda sa ating lahat ng Panginoong Diyos. Hindi po ito yung pinto ng masigip at pinto ng maluwag. Mga kapatid, ito pong pinto ang binabanggit ko ay pintuan na ang Diyos natin ay talagang napakabuti at napakabait. Noong unang panahon pa man, meron na siyang iginayak kung paano ililigtas ang sangkatauhan. Pangalawa, ipinagkaloob ang kanyang anak upang iligtas muli ang sangkatauhan. Ano ngayon ang sinasabi natin dito? God's plan was that Noah would build one ark for the saving of the whole world. May pagkakapareho yan. And God's plan for another one, that Jesus would build one church, mamaya makikita natin, for the saving of the whole world. Ibig sabihin, may unang pagkakataon na pala pinagkaloob sa ating lahat, mga kapatid, bilang tao. Ano sinasabi ng Genesis 6:14? Ang sabi ng Panginoon kay Noah, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy ng sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Alam niyo naman siguro kung ano itsura ng barko na yan at saka yung istorya ni Noah. Yung pagkakalayo mismo ng istorya ni Noah at ni Jesus ay almost 2,500 years. Ibig sabihin, 2,000 years mahigit. From Jesus up to now, we have also 2,000 plus. Ibig sabihin, ano bang pagkakataon ay ipagkakaloob sa atin? Ay huli ng plano ng Diyos ang ipagkaloob mismo ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga ipinapangaral natin ang mga salita ng ating Panginoon. Si Noah ba noon hindi nangaral? Nangaral siya ng nangaral, mga kapatid. At almost 55 to 75 years, itinayo niya yung barko na yan, arko. Napakatagal. And at the same time, nangangaral noon si Noah. Kinukumbinsin niya yung mga tao na magbalik loob sa Diyos. Hanggang sa dumating yung paha. Ang sabi doon, hindi umulan ng 7 araw at napagkamalang nasisira ang ulo ni Noah. Noah, lumabas ka dyan, ang sabi ng mga tao. Kung baga, parang salitang kolokyal, masusuffocate kayo dyan, mamatay kayo dyan. Pero after 7 days, mga kapatid, bumuhos ang malakas na ulan for 40 days
and 40 nights. Ngayon, ano ngayon bakit mahalaga si Noah? Who is Noah and why is he important? Ang sabi rito, simple lang. Kung babasahin natin ang Genesis chapter 6 hanggang chapter 9 verse 19, makikita natin dito na Noah is a blameless godliness chosen by God. Perpetuate, ibig sabihin, siya raw yung magpapatuloy, kaya pinili siya. Ang gusto ng Diyos, maging mabuti pa rin yung mga kasunod na henerasyon ni Noah. Siya yung magpapatuloy, magpipreserve, magpapropagate. Ibig sabihin, kailangan may matirang isang pamilya. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya, ang lahat ng tao noon ay namatay at nalunod. So, generations to generations, nakarating siya doon sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Pero ang nangyari, in between Noah and Jesus, sumama pa rin na sumama ang mga tao. And in between Jesus, up to now, pasama na ng pasama ulit ang mga tao. Did you get my point, mga kapatid? Nakita ba natin yung pagkakakonekta mismo ng isip ng Panginoon at plano ng Panginoon para sa ating lahat? Ano yung pangalawa? Ito sinasabi ngayon natin. God's plan was that Jesus would build one church. Ang gusto naman ng Panginoong Diyos ay magtayo ang ating Panginoon ng isang church. Ano ngayon ang church na binabanggit natin dito, mga kapatid? Sa puso ng bawat tao, gusto ng Panginoon ay gawing iyang templo. Hindi yung literal na templo sapagkat walang kasing laki ang templo ng ating Panginoong Diyos. Based on Isaiah 66:1, alam natin yan. Halos ang pagitan mismo ng laki ng templo ng Panginoon ay ang lupa at ang langit. Pero dito, gusto ng Panginoon dalhin sa puso natin mismo yung church na yan at yung templo na yan, mga kapatid. Ganon kalaki ang expectation ng Panginoon sa bawat tao. At alam ng Diyos, binigyan tayo ng karunungan at katalinuhan, mauunawaan natin yan. Ayaw lang nating sumunod. Natatalo tayo ng tawag ng laman, natatalo tayo ng mga salita na kung saan ay yung mga salitang hindi nakakaganda sa ating pananaw, mga kapatid. May mga bagay tayo na nakasalamuha na kung minsan hindi nagiging maganda para sa atin. Ano sinabi ng Matthew chapter 16, verse 18? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sana, mga kapatid, tayong lahat ang tinutukoy na nagtagumpay na. Hindi po pwede tayong tawaging mga patay. Ibig sabihin, mga patay, mga kapatid, ano ibig sabihin? Hindi naman lang naunawaan kung ano ang salita ng Diyos na nasa Biblia. Kaya nga, minsan, siyempre, halimbawa, may mga taong alam natin, very professional. Ang layo ng narating nila. Nag-a-approve, ang laki ng mga tinapos nila, kung ano-ano mga bagay ang tinapos. Pero kapatid, abot na abot ang ating isipan yan. Kung wala sa atin mismo ang Panginoon, awa ang nararamdaman ko para sa mga taong ito. They are not successful. They are successful for their only. Yung sa sarili nila mismo. For themselves. Pero kung sasabihin sa paningin ng Diyos, successful sila, never. Zero. Hindi sila successful, mga kapatid. Diba? Merong mambabatas, napakagaling. Di po ba? Ang nabasa ro niya ay 1,000 plus na libro. Ay tinanong siya nag-interview. Ma'am, yung Bible ba nabasa nyo? Hindi niya nabasa. Ma'am, ibig sabihin. Pero napakagaling na ko na ito, no? Nasama pa to sa international court. Matalino talaga na Pilipinas. Pero hindi niya alam mismo kung ano yung talino niya. Ang talino niya mismo ay talino niya lang sa isipan niya, mga kapatid. Nakakaawa. Ngayon, ang sinasabi ngayon sa atin dito, gusto ng Panginoong Jesus mismo na magtayo ng iglesia mismo o church sa bawat tao.
Who is the Lord Jesus Christ? And why He is important? Mga kapatid, simple lang pangunawa ng Kristiyano rito. Basahin na natin ang basahin ng Biblia. He is the incarnation of God. Pag sinabing incarnation, siya yung nagkatawang tao. Kaya nga mga kapatid, minsan, sabi nga nila, si Jesus yan, iba yan sa Diyos Ama. Ito yung pananaw ng iba. Mali. Ano po? Kaya nga pare-parehong Diyos yan eh. So ibig sabihin, huwag na natin pakialaman dahil hindi abot ang isipan natin kung paano ang Panginoong Hesus ay tinawag din Diyos. At kung paano ang Panginoong Hesus bago likhain ang mundo ay nandun na siya. Because He is the personification, embodiment, and manifestation of our God, mga kapatid. Ano po? Nagkatawang tao siya, pero siya mismo ang Diyos, mga kapatid. Kung paano nangyari yon, hindi sila magkaiba, mga kapatid. Pero ang sabi natin, during His time, hindi siya ang Diyos Ama. Magkaiba yon doon sa magkapareho. Kaysa doon sa sinasabi natin, magkaiba sila as teachers from the Trinity, mga kapatid. Ano po? Yan ang kailangan natin. Ano ba ang sinabi ng Panginoon? Tingnan natin. Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 10:9, I am the door. Ngayon mga kapatid, ito ngayon ang ino-offer ng Panginoong Diyos 2,000 years ago. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Ano ang sabi? Jesus is the door through whom we will pass from death to life. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Simpleng talata, simple ang ibig sabihin, mga kapatid. Pag tayo pumasok sa pintuan mismo na inaalok ng ating Panginoong Hesus, doon natin masisiguro na tayo ay ililista o i-enlist doon sa aklat ng buhay. Ganon kalalim mismo ang kailangang pananampalataya meron ang bawat Kristiyano para masiguro niya mismo na siya, that our name must be written in the book of life, mga kapatid. Dapat naandun daw ang pangalan natin. Iyon ang kasiguruhan natin. So, there is only one way to enter. The door of church, of course, the door of Christ. Ano sabi ng Ephesians chapter 4, verses 22 to 24? Iwan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating ninyo o ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na likhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan, mga kapatid. Maliwanag po ang sinasabi. Ino-offer sa atin ng ating Panginoon yung kanyang pintuan. Pasok lang tayo, mga kapatid. Pero kailangan natin ng isang malalim na pananampalataya. Dahil ang gusto ng Diyos, ang sabi nga natin, reciprocal yan. Ano po? Pag ito ibinigay mo sa Kanya, ganito ang magiging bunga. Kung ikaw ay papasok at mayroong malalim na pananampalataya, ibibigay sa atin ng Panginoon, simple lang. Isasama niya kayo mismo yung pangalan mo sa listahan ng anak mismo ng Diyos sa kanyang bayan. Sige, pray. Next pray. Alam niyo po ba na katulad ni Noah, merong hangganan. Hindi naman habang panahon, yung barko naka-open. Isinara yan. And this is also the time that God will also shut the door. Noah preached God's word and invited the people to come inside before it rained. Alam na alam natin ang story po niyan. The same with Jesus, He invited us today to renew and revive our hearts for Him and only
for Him. Sa Kanya tayo, i-revive natin ang puso natin para sa ating Panginoon. At i-renew raw natin kung anong meron tayong pananampalataya. Huwag tayo makontento na may pananampalataya ka ngayon, may pananampalataya ka bukas. Pag nagtampo ka sa pastor, ayaw mo na mag-charge, ayaw mo na manampalataya. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, iyon yung sinasabi sa atin na hindi iyon ang plano ng Diyos, kundi plano ng isip mo. But the plan of our Lord Jesus Christ, what? Is to reunite all Christians. Ibig sabihin, pagsamasamahin ang mga Kristiyano. Nagtampo tayo sa isang kapatiran, ayoko na, makikita ko siya ron, magpapalit ako. Pumunta ka sa church mo, halimbawa, ang sinasabi ko mga kapatid ay katotohanan lamang. Pero, kung aalisin natin lahat iyon mga kapatid, pwede natin sabihin at ipagmalaki sa iyong sarili na nasusunod na talaga ang plano ng Diyos para sa iyo. And remember, God had a time limit. God will shut the door at any moment, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, for a summary, yung ating katiyakan para sa aklat ng buhay, dapat ay alam daw natin, tiyak natin, at ayon yun sa kagustuhan mismo ng sarili mo at ng ating Panginoong Jesus. Dahil yung conformity na tinatawag, gusto mo mang pumasok, pero pag ayaw kang papasukin, pwede. Gusto mo lang pumasok, pero yung puso mo, wala naman doon yung charge na itinayo ng Panginoong Jesus para sa iyo. So for a summary, we have to know that we are saved through our Lord Jesus Christ, to assure that we are saved through our Lord Jesus Christ, and to confirm that we are saved through our Lord Jesus Christ. Then for the last message, mga kapatid, may iwan lang akong konting salita. Ano po? Ano mang bagay ang gawin natin mga kapatid sa araw-araw? Ano mang bagay yung ating ginagampanan sa ating pamumuhay, sa ating bahay, sa komunidad, sa bahay-sambahang ito, kapatid, isa lang ang inihahabilin natin ngayong umaga. Ang sabi natin, yung puso mismo na tinayuan at gustong tayuan mismo ng Panginoon bilang bahay-sambahan, bilang church mga kapatid, ay ating panatilihin. Yung templo mismo ng ating Panginoong Diyos na gustong itayo sa pagkatao natin. Bakit templo ang sinabi niya? Dahil yung templong binabanggit sa atin ay hindi masukat o hindi marurok na kasing laki mismo na ang pagitan ng langit at lupa ay iyon ang templo gustong ibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ganon kalaki pananampalataya ang hinahanap sa atin ng ating Panginoong Jesus. At alam kong kayang-kaya po natin niyang ibigay lahat bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga nakinig. Salamat po, Panginoon, na nakapagbahagi kami, Panginoon. Sa pamamagitan mo, Panginoon, narinig namin kung ano yung kahalagahan na lahat ng pagkakataon ay ibinibigay mo sa tao. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos ng ayusan sa aming buhay. Alam namin, O Diyos, na nagiging makasalanan ang tao. Kami man, O Diyos, tinatanggap namin ito. Wala pa lang namin pagkapanganak, nagmana na kami ng kasalanan. At marami rin kaming kasalanan nagawa. Ngunit, ang pinakamahalaga, yung plano mo. Alam namin mahirap, pero
Sana Lord, tulungan mo po kami sa araw-araw. Ano mang hirap yung pinagdaraanan namin, ano mang hirap, Panginoon, ang sumunod. Dalangin po namin, O Diyos, na lagi nyo kaming patnubayan. Gabayan po ninyo kami. At yung iniisip mo sa amin at yung plano mo, na yung puso namin ay gawin mong templo. Yung buo namin pagkatao. Minsan nagtataka kami, napakalaki ng templo mo para ilipat sa amin. Pero ngayon namin nauunawaan, ganon ang gusto mo, kalaking templo. Yung ganon kalaking pananampalataya ang itumbas namin sa templo mo na ipinagkakaloob mo sa amin ngayong umaga. Kaya Panginoon, hayaan mo ang bawat isa sa amin ay muli. Kung ato, hanapin Panginoon at makapasok mismo sa pintuan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus, nang sa ganon, masiguro namin na yung pangalan namin ay masusulat sa aklat ng buhay. At kami, Panginoon, ay makakabilang na bilang mga anak mo sa iyong bayan. Wala kaming pamamaraan kung hindi ibigay yung aming pananampalataya. Hindi naman kami po pwedeng umakit sa langit para i-verify kung nakasulat nga ang aming pangalan sa Book of Life. Pero isa ang aming katiyakan sa oras na ito. Yung hingan mo kami, Panginoon, ng malalim na pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay isa na iyon sa kasiguruhan ng aming buhay. Yung genuine faith, mga kapatid, yun po ang kailangan ng ating Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo na aming narinig. At dalangin namin, O Diyos, na hindi lang basta ito aming narinig, kung hindi, madala namin ito sa aming puso, sa aming isip, sa aming buhay, at patuloy namin ma-share ito sa lahat ng aming mga kakilala, kamag-anak, mga relatives, Panginoon, kaibigan, kasamahan sa hanap buhay. Sa linggong ito, Panginoon, sana mamutawi sa aming bibig kung anuman ang naging aral sa puso namin at sa aming isipan na kung paano ang The Book of Life ay napakalaga para sa amin lahat. Sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na pupulit pagsamba. This is what we pray in the holy name, mighty name of Jesus. Ang lahat po sabi ng Amen.